Sumandali ay basahin po muna natin muli ang ating pagsambatayan. Tatapat sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot niyo sa kanya at lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pangyapak ang kanyang mga paa. Kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nakasimulang magkatwa. Anong kasaysayan po ang ating binasa, mga kapatid? Ano pong kwento nito kung ito pong natatandaan? Amen. Ang alibughang anak. Kamusta na kayo, mga kapatid? Ang huling talakay po natin dito mga 4 months ago. Ano po yung ating huling tinalakay? Review ulit, review. Mahanap ng kopya, ang tinalakay po natin si Rahab, natatandaan nyo? Si Rahab na patutot. Yan. Ngayon po, mga kapatid, ay meron po tayong aralin. May papapansin po ako sa inyo mula sa pasimula ng ating pag-awit kanina hanggang sa tanging bilang at sa ating pong magiging mensahe. Ang huli nating inawit kanina sa 3 awit, ano po yung pangatlo doon? Ano pa baga? Jesus ng Saron. Kung papansinin niyo po yung lyrics niyan, at yung huling 2 inawit ng kabataan kanina, yun po yung kabuuan ng mensahe. Ano yung chorus ng kanina? Natag. Ano ulit? Natili sa presensya mo. Ang ating pong pabagat ng ating mensahe po ngayon ay noon ay nawawala, ngayon ay nasumpungan. Amen. Yan po yung pamagat ng ating mensahe. Meron po ba tayong panauhin sa umagang ito? Yung hindi pa po baptize? Ay isa. Purihin ng Panginoon, kayo po ay nandito. Ito pong Kapitulo 15 ay may sikat o kilalang isang aralin na madalas pong nababanggit ng mga tagapagturo, yung alibughang anak. Ang istorya po noon, meron daw 2 anak, yung isang tao, yung isa, kinuha yung kanyang kayamanan, umalis. Anong ibig sabihin ng alibugha? Masama. Masama. Pagsuway. Kumbaga, nilustay niya yung kanyang pera na kinuha yung bahagi, tapos nagbalik loob. Pero alam niyo, mga kapatid, mas madali palang maintindihan yung kasaysayan ng alibughang anak kung lalahatin natin yung buong kapitulo. Meron pala siyang kabuuan na kung ating pong iisa-isahin ay masasabi natin tayo'y isa sa mga araling iyon. Ito po ay naglalaman ng 3 aralin. Simulan po natin sa verse 1. Ang ating pong pabagat, noon ay nawawala, ngayon ay nasumpungan. Yun na rin po yung ating tema. Verse 1 ng chapter 15. Nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. So si Jesus na nagtuturo, may lumapit daw sa kanya yung mga maniningil ng buwis at mga makasalanan upang makinig. At ang mga Pariseo ay gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. So si Jesus daw, di ba inyo mga kapatid, ganun pala talaga noon. Pag talaga palang may nagtuturo ng salita ng Panginoon, di nawawalang may nagbubulong-bulungan na hindi mananampalataya na ang iniisip yung ikasisira nung yung tuturo ng totoo. Ganyan ko may Espiritu para sa'yo. Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Hindi ba nila nalalaman na bakit naparito ang Panginoong Jesucristo ay upang hanapin at iligtas ang nawala? So ang mga nawawala, iyon yung mga makasalanan. Tapos yun ang ibabato mo sa kanya. Sabi, siguro kung buong buo talaga to, baka sinabi pa thank you, nagets nyo. Kaya nga ako nandito para sa kanila . Di ba? Yun naman talaga. At sinalita sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwanan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Di ba nga, yun nga ang purpose ng Panginoon. So, ang unang talinghaga na binanggit dito sa 15 ay yung 100 tupa na nawawala yung isa
iniwan daw yung 99 upang hanapin yung nag-iisa. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pagkawi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang tupang nawala. Alam niyo mga kapatid, ang tupa noon ay isang paraan upang malaman kung gaano ka kayaman. Hindi naman kasi pinag-usapan noon yung lote. Oo. Ay, lupa ng basihan. Hindi pera eh. O bank account. Hindi yung laman ng GCash. Sabihin, kung ilan yung hayop mo, hindi lote eh. Kumbaga yung, kasi lote, pinarte-parte eh. Ito yung lawak ng lupa. Gaano karami ang hayop mo, yan. O kaya gaano karami ang mga puno na pinapabunga mo, yun ang basihan kasi noon eh. So kung pag may nawawala kang isang tupa, importante yun. Importante yun. Pero sa business ngayon sa panahon natin, pag ikaw ay may business na 100 na manok, may nawalang isa, hindi mo na makita. Sasabihin lang ng auditor niyan eh, losses na yan, okay lang. Di ba? O, 99 naman, mabebenta, good business, good pa rin yun sa panahon ngayon. Pero noon kasi, kahit isang tupa lang yan, mahalaga yan. Kasi kasama yan sa pagpapagod mo eh. Kasama yan sa pinaghirapan mo. Kaya, inihalin tulad ang isang anak ng Diyos o yung Israel sa nawawalang tupa. Sa madaling salita, kayo yun. Diba? Yun yung pinano sa atin sa talinghaga eh. Diba? Tayo daw yung tupang naligaw. Sa makatwid, you are the business of God. Importante ka daw sa Panginoon. Kaya kahit nag-iisa ka lang, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, hinanap ka pa rin ng Panginoon. Diba? Kaya yung kanta na lang kanina, natagpuan upang mamalagi sa presensya mo. Sinasabi ko sa inyo, gayon din nagkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di na kailangang magsipagsisi. So masaya daw ang Panginoon basta may nagsising isa, kasi yung 99, okay na yun eh. Ligtas na yun eh. Pag may isa siyang nakita, masayang-masaya ang Panginoon doon. So mga kapatid, may matutuklasan pala tayo rito. Isang paraan daw para mapasaya ang Panginoon ay yung may makita tayong isang kaluluwa na mailapit sa Kanya. Diba? Kasi ang alam lang natin, paano mo pasayahin ang Panginoon? Awitan siya. Pero meron pa palang iba pang paraan. Meron tayong kaluluwa na mailapit sa Panginoon o mahanap ng Panginoon. Talatang 8. O aling babae ay na may 10 putol ng pilak, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi ba kanya magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hahanapin na masikap hanggang ito'y masumpungan niya. At pagka masumpungan niya, ititipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Itong pangalawang talinhaga, alam niyo po ito, 10 putol ng pilak. Ano po ibig sabihin? No? Bakit? Ang pilak po ba? Di ba dapat isa buo yan? Bakit putol? Alam niyo po ba yung pinag-usapan doon? Bakit 10? Kasi po, pag ni-research niyo po ito, pag sabing 10 silver coins, ang lalabas po niyan, sa bahay niyo na lang gawin, wag po dito. Yan po yung lumalabas po doon sa headdress o yung nilalagay sa ulo ng isang babaeng dating alipin. Meron po yung isinusuot na parang bandana na meron pong 10 silver na pila. O silver pala, pila pa. Silver na coins. Na pag nawala ang isa doon, hindi po sa hindi magandang tignan. Ang 10 silver coins po na nakasuot sa ulo ay nangangahulugang engaged na siya. So kung ang isang lalaki sa isang babae nakipag-engage, will you marry me? Itatago mo yung singsing o hindi? Yung mga babae. Pag nawala yun, sasabihin, bakit mo pinahalagahan? Diba? Pag yung babae na isang alipin ay binigyan ng engagement na 10 silver coins, at nawala niya yun, hindi siya maaahon sa pagkaalipin. Mag-aintay ulit siya ng 2 to 3 years bago meron ulit mag-propose sa kanya na magsabing gusto siyang pakasalan. So pag nawala ang isa doon, alipin ka uli. So gano'ng kahalaga yun? So ngayon yung malaman yung pala yun.
So pagka, hindi pwedeng tanggal yun. Kailangan kumpleto yun. Hindi naman kailangan, itago mo yun. Itago mo siya. Ngayon, pag may nagkulang doon, patay, di ba? Lagot. Oo, sabihin sa akin nung nagsabi na pakakasalan siya, baka mag-back out, di ba? Tumalikod, di pa paano na to? Alipin na naman siya, hindi siya maiaahon sa pagkaalipin. So, i-search nyo po sa sa i-google nyo, ganun po ang niya, kahalakan. Iba-iba po ang itsura nun. Pero sa ibang lugar naman, pagiging prinsesa naman ang ibig sabihin nun. So, pag nagkulang yun, parang hindi na kompleto yung pagiging isang yung katunayan na ikaw ay na ikaw'y prinsesa, gano'n, hindi, ang maharlika po kasi, ibig sabihin malaya. Maharlika, malaya. Tayo, mga maharlika tayo. Ibig sabihin, malaya. So, yung prinsesa. Kaya po, sabi niya rito, kung mawalan siya ng isang putol, hindi ba kanya papagningasin ang isang ilawan? Alam niyo bakit papagningasin yung ilawan? Kasi yung coin, pag nawala, sisigawan niyo ba yun para makita? Sasagot ba yun? Anak niyo kasi, pag nawala, sisigaw lang kayo sa labas Di ba? Lalapit yan. Yung coin, kahit anong sigaw niyo dyan, hindi niyo makikita yan. Paano niyo hinahanap ang isang bagay na nawawala sa bahay? Kasi madalas daw, bibig daw pinangahanap Tama ba yun? Diba? Yung mga nanay daw, Pero mas madalas daw, lalaki din ganun Pinangahanap daw, bibig Pero dapat pinangahanap sa nawawalang bagay, mata. Pero para makita ng mata mo, anong gagawin mo? Ilaw. Oo. May kita mo yun. Kung madilim yung lugar nila di ba? Wala pa namang poste ng Meralco noon. So talagang mag-iilawan ka para makita mo yun. Babalikan natin ito mamaya. So para makita. At sabi pa dito, wawalisan ng bahay. O baka natatakpan kasi ng dumi. Hahanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. So pinapakita rito, gaano siya kahalaga at kailangan mo itong hanapin. So ang pangalawang talinhaga, ang una nawawalang tupa, pangalawa nawawalang putol ng pila. Isang putol. At pagka nasumpong niya, titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. O, nakuha niya na, ibig sabihin. Okay. Gayun din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Biruin niyo mga kapatid, naipasok na naman yung makasalanang nagsisisi. Ano nangyari yun? Yung tupa, naintindihan ko na sa lumang tipan, tupang nawawala, pagdating sa bagong tipan, kapareho nito, tayo yun. Bakit? Yung nawawalang putol ng pila, makasalanang nagsisisi ulit. Binabangkit, paano nangyari yun? Babalikan natin. Sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin at binahagi niya sa kanila ang kanilang pagkabuhay. Mga kapatid, ito, nung binabasa ko po, medyo masakit. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa paraan ng pagbibigay ng pamana? Oh, tama. Kailan ibinibigay ang pamana? Tama. Yung may araw magulang. So kung ikaw ay anak, hinihingi mo yung pamana mo in advance. Ano ibig sabihin nun? Parang ganito no? Dad, hindi na kita maintay. Di ba parang ang sakit? O sige, makakatuwa sa atin. Pero isipin nyo, kayo yung magulang. Nanay, tatay, hindi ko na kayo maintay. Ang sakit nun. Sige, sabihin sa inyo na anak nyo ngayon yun. Ang sakit nun Oo, diba? Masakit yun. Nakakatuwa man pakinggan na hindi na kita maintay. Diba? O sabihin sa'yo, direct, mamatay ka na. Akin na yung sakit. Ang sakit nun, masama yun. Ano mararamdaman ng magulang doon kung kayo magulang? Masakit yun. Diba? At binahagi pa rin niya. Wait pa rin yung magulang. Binahagi niya doon sa 2. Yung bunso lang naman ang nangihingi. O, edi syempre, bigay niya.
At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. Ibig sabihin, hindi nakaraan ang maraming araw, Madali. nagmadali. Ibig sabihin, hindi pa dumadaan ng maraming araw. Hindi pa lumipas. Oo, konting araw pa lang to. At naglakbay sa isang malayong lupain. Ba? Layo. At do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. Sa English po nito, wasted his substance in riotous living. Sa isang palunging pamumuhay. Sa mas mababaw na salita, in a prodigal living. Yung prodigal sa malalim na Tagalog, maging alibugha. Doon. Mapaaksaya, masamang pamumuhay. Doon po kinuha yung title na alibughang anak. Industay. Yan. Palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon, yung pinuntahan niya. At siya'y nagpasimulang mangailangan. Pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Ang sama naman ng kinalabasan nito. Ang alam ko, kung ako'y bunso, ang alam ko, kaya ako kinuha yung pera para maging happy living. Hindi ko naman inaasahan, nalugi ako, nagkaroon ng krisis yung lugar, nawalan pa ang trabaho. O hindi, wala siyang trabaho at ang binigay sa kanyang trabaho ay magpakain ng baboy. Alam niyo mga kapatid, sa mga Hudyo, ang baboy ay isang hayop na marumi. Hindi sila kumakain nun. At pag ikaw ay kumakain na marumi, karumal-dumal yun. Eh yung mag-alaga ka pa nun. Yung kumain nga, ito sa alagaan mo pa, tapos yun ang maging trabaho mo, di ba parang ang baba na ng tingin sa'yo ng kapwa mo Hudyo. Pero nasa ibang lugar ka pa. Ayan. At ibig niyang siya'y mabusog. Ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Sa sobrang gutom niya, napapatingin na siya doon sa darat. Napapatingin na siya sa gutom niya. Siguro kung yung kamay niya malinis-linis, baka yun na makagat niya eh. Ibang gutom na to pagka gano'n ang tingin. Kung sa panahon natin, kung gano'n ang gutom, kaning baboy yun. Kakainin nyo? Alam nyo kasi paano lutuin eh. Kaya sasagot nyo hindi eh, pero siya sa gutom niya, hindi pa yata nakahalo. Ang pwede. Diba? Napakasakit na, napakasaklap. Ano po? Datapwat nang siya'y makapag-isip, take note nyo itong verse 17. Maganda mga kapatid, isulat nyo to. Nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan sa aking ama ang may sapat na at lumalabis na pagkain. Ako rito'y mamamatay sa gutom. Tama ba? Sabihin, kung lalaliman niyo yung basa, tingnan niya, ang ama niya may alila. Ano ibig sabihin, yung tatay niya? May mga alipin. Kung may alipin, ano yung tatay niya? Mayaman. Mayaman. Alipin eh. Marami. At kung isipin niyo pa, hinati na ng tatay yung kayamanan sa panganay at sa kanya na bunso at meron pa rin yung tatay niya. Oh. Mayaman talaga to. Naibigay na yung bahagi niya pero meron pa rin yung tatay niya, di ba? Ako rito'y mamamatay sa gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya. Yan. So, nagdirin siya ng desisyon. After ng 17, nakapag-isip, verse 18, kumilo siya, magtitindig ako, paroroon sa aking ama. Ito pala, plano pala to, hindi pa to gawa. Nag-isip, 17 sa 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama, nagplano. At aking sasabihin sa kanya, ano pa? Practice pa. Rehearse. Nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan.
So, hatiin natin sa tatlo. Ano ba kayo, mga kapatid? Magaling ba kayo magmemorya? Tatlo lang naman. Ito yung kanyang ni-rehearse. Number 1, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Wow. Number 2, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Number 3, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Ilan? Tatlo. Tandaan niyo yun, ha? At siya'y nagtindig. Ayan. So, 17 nag-isip, 18 nagplano, 20. Ginawa na. Siya'y nagtindig. Yan. Ginawa na. Kita niyo yung sequence, di ba? Mapapansin niyo yung Biblia, ang ganda pala ng pagkakasulat. Kung bibigyan niyo lang ng tunang tingin, maganda pa, iba yung storya eh. Pag-unawa. Oo. Nagtindig, pumaroon sa kanyang ama, datapot samantalang siya'y nasa malayo pa, ayan. Datapot nung siya'y nasa malayo pa, ay natanawa na siya ng kanyang ama. Natanaw na. At nagdalang habag at tumakbo, at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. Grabing kabait ng tatay. Mahal na mahal ko. Pero may ipapapansin ko ako sa inyo bago to, yung 20. Ano ang trabaho niya bago siya napunta rito sa kanyang ama bago bumalik? Tagapagpakain ng baboy. Pwede rin. Tingnan niyo po Pumaroon siya at nakisama sa 15. Pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng baboy at walang taong magbigay sa kanya. Nandoon siya sa mga baboy. Ano kayang amoy nitong anak niya? Amoy baboy. Amoy bigiri. Amoy baboy. Diba? Ito ito na lang po Sino yung mga mga lalaki nito nagtatrabaho? Lahat nagtatrabaho? Pag uwi ninyo, yung asawa nyo ba yung makakayakap sa inyo galing trabaho agad? Sasabihin ng asawa, iyo, pawis. Magpunas ka muna. Diba? Kasi, paano yung, may anak ka rito kung may dala-dala kang diba? Diba? Sobrang ingat, diba? Eto mga kapatid, pansinin nyo ulit, galing sa kulungan ng baboy. Nagtagapagpakain ng baboy. Doon siya galing. Tapos ano ginawa ng tatay? Nang makita siya o matanawan siya, nagdalang habag, tumakbo, niyakap siya sa leeg. Sa leg talaga. At siya'y hinagkan. Gaano kabait yung tatay? May pandidire? Wala. May pagtanggap? Oo yung pagtanggap. Dalang habag. Miss na miss na. Ito po yung pagpapakita ng pagmamahal. Na kahit ganito yung ginawa sa akin ng anak ko na sinabihan akong mamatay na ako. Di ba? Oo. Na sinabihan akong wala ka ng kwenta sa akin na yung pera ko, nahiyan ka pa rin siya. Hindi rin gano'ng kalaking pag-ibig nito. Di ba? At sinabi ng anak sa kanya, ay eto na. Di ba nag-rehearse siya? Ilan yon? Tatlo. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Tama? Oo. Hindi na ako karapat-dapat upang tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamagandang balabal, isuot niyo sa kanya. Hindi na natapos yung pangatlong sasabihin. Hindi na tinapos. Hindi na naging alipin. Nakuha niyo yung ano nun? Unahan siya. Napansin niyo ba noon yun sa pag-aaral? Hindi siya ginawang alipin. Biruin niyo, pero narinig ba ng tatay na ni-recite niya yun? Inunahan siya. Bakit kaya? Babalikan natin mamaya. Diba? Dalhin niyo rito, madali, ang pinakamabuting balabal, isuot niyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pangyapak ang kanyang paa. Kunin niyo ang pinatabang guya at inyong patayin, tayo magsikay magkatuwa. Alam niyang gutom na yung anak niya. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang mga katwa. Mga kapatid, sa tatlong talinahaga na to, meron tayong makukuhang aral. Siyempre.
Ano po yung unang aral? Meron daw po dalawang klase ng tao. Ang dalawang klase ng tao, yung una, yung nawawala. Ano yung pangalawa? Yung mga hindi nawawala o mga nasumpungan. Diba? Mayanan natin yung mga nasumpungan. Doon muna tayo sa nawawala. Ang nawawala daw po pala na tao ay meron ding tatlong klase. At ito po ay nahahati sa tatlong talinhaga. Ang tatlong klase ng tao na nawawala po ay gaya ng tupa, gaya ng putol ng pila, at gaya ng anak na nawawala. Ano ang pinagkaiba-iba at pinagkapare-pareho ng tatlong ito? Yan po yung nilalaman ng mensahe ngayon. Pinakita ko lang muna sa inyo yung buong istorya. Yung istorya lang muna ng diretsyo. Ngayon natin titignan yung mas malalim na pagtingin doon sa istorya. Nawawalang tupa. Anong pinagkapare-pareho ng tatlo? Lahat sila ay? Nawawala. Ano pa ang pinagkapare-pareho ng tatlo? Mahalaga. Lahat sila mahalaga. Anong pinagkaiba-iba ng tatlo? Yung dalawa hinanap yung isa yun. Yan. Doon muna tayo sa tupa. Yung tupa, may isip wala. Wala. Alam niya. Tupa. May isip po yan. Pag walang isip po yan, patay yan. Tupa may isip po yan. Nga lang, ang tupa, limitado ang kakayanan. Pag nag-observe po kayo ng tupa, at pinasa nyo rin ang lumang tipan, maintindihan nyo ang tupa, walang kakayanan sa kanyang sarili. Ang pastol o pastor, kukuhanin yung tupa, ilalagay niya doon sa isang pwesto na mayroong mga makakain, babantayan niya. Kaya yung tupa, sa nagsasabi, ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako mangangailangan. Basta nandyan yung pastor ko, sapat na ang lahat. Kasi lahat ng pangailangan niya ibibigay nun. Kasi siya walang kakayanan yun. At pag naglakad po yan, in group, yung mga tupa. Hindi po yan ihiwalay sa kasama. Alam niyo bakit? Kasi ang kakayanan, ang katangian ng tupa, naririnig niyan kung ano yung boses ng pastor niya. Maghanap po kayo sa internet, may makikita po kayo dyan, paborito ko yung makita, may tatlong pastol o shepherd. Meron silang kanya-kanyang mga inaalagang tupa. Nung nagkasalubong sila, nagalo-halo yung mga tupa nila. Paano mo malalaman doon kung alin yung iyo? Sunod sa'yo. Naghiwalay silang tatlo. Yung pastor dito, sumunod lahat ang tupa niya. Sit-sit lang niya, alam yung tupa yung boses niya. Yung isa umalis, alam din niya kung sino yung kanya. Oh, alam niya. Kahit yung aso niyo eh. Diba? Oh, alam niyo, lalo na ang tupa. At pag yung tupa, hindi na niya naririnig yung boses ng kanyang pastor, yan ang problema. Maliligaw na yan. So, bakit daw naliligaw ang isang tupa? Kapag hindi na niya naririnig yung boses ng kanyang pastor. So, kung kayo tinatanggap nyo, tupa ba kayo ng Panginoon? Subukan yung wag nang dumalo. Pag hindi nyo na naririnig yung boses ng Panginoon, mawawala kayo. Ang Israel, tupa ng Panginoon. Nung sila'y humiwalay sa Panginoon, hindi na nila naririnig yung boses ng Panginoon, doon na sila naging mga tupang ligaw. Wala sila kakayanang makabalik. Kaya ang Panginoon nagpapadala ng mga lalaki. Pinadala si Abraham, si Noah, di ba si Noe? Mga hukom, mga propeta, hari, para ang tao magpanumbalik sa Panginoon. Di ba? Nga lang, yung iba ayaw. Naglalaro pa kung saan-saan, tatalon-talon pa, meh. Ganun sila. Nga lang, napaka mahabagi ng Diyos. Kasi yung ibang tupa na nawawala, yung gusto nang makabalik, anong problema? Nabali na yung paa. Di ba? Napahamak na on the way. May lobong gustong sumila, pero ang Panginoon, pinupuntahan pa rin sila. Sabi kasi ng Panginoon, aking hanapin sila, aking pagagalingin ng mga nabaling buto, di ba? Natandaan niyo yung mga pag-aaral. At aking silang papasanin, sabi dito, at pagka nasumpungan niya sa talatang 5, pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. Hinahanap po kayo ng Panginoon. So kung kayo ay mayroong kapatid sa pananampalataya na nawawala, bilang tupa, karaniwan dyan, walang kakayanan makabalik. Isipin nyo, baka kayo yung instrumento ng Panginoon upang pasanin sila. Naniniwala po ba kayo'y kabahagi sa katawan ng Panginoon? Baka kayo yung balikat.
Diba? Na para mapasan at maibalik sila sa katawan ng Panginoon, na ang dakilang pastor natin o pastor natin, pasanin natin sila at makipagkatuwa tayo sa Panginoon. Pangalawang talinhaga, pangalawang klase ng tao, putol ng pilak. Ang kinaibahan nito sa tupa, ito ay may isip ba? Wala. Wala. Bago lang siya. Ibig sabihin, ang pangalawang tao na nawawala, pwedeng may dalawang klase rin. Ang pilak ba, alam ba niya na nawawala siya? Hindi. May tao kasi, hindi niya alam na siya'y nawawala. Hindi nila alam. At meron ding akala nila, hindi sila nawawala. Paano? Ngayon sa social media, makikita niyo nakapost eh. Mag-verse pa yan eh. We are blessed. Papakita nila yung nasa likod sila ng church nila. Alam nila, hindi sila nawawala. Pero totoo, nawawala pa rin sila. Bakit? Hindi naman tunay na Diyos yung kanilang sinasampalatayanan, mga nawawala pa rin yan. So ano ang gagawin? Palalakasin mo yung ilaw. Ano yung pinag-aralan natin kanina? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Para makita mo sila, kailangan ipakita mo kung sino ang tunay na Kristiyano. So makita ng salita ng Diyos na nasa iyo. Sabi dito, pagpapagningasin ng isang ilawan, wawalisan ng bahay, aalisin mo yung mga balakid. Alisin mo yung kasalanan para makita mo. So yung tao kasi, baka nawawala, makasalanan. Sabihin mo sa kanya yung kasalanan niya para alisin niya yung kasalanan niya, manumbalik siya sa Panginoon. Mga nawawala yan. Hindi ibig sabihin papagningasin ng ilawan, oo, tama rin naman, palakasin ng sound system para marinig ng lahat na sila'y nawawala at hinahanap din kayo ng Diyos at mahal kayo ng Diyos at nais ng Diyos, manumbalik din kayo sa Panginoon. Proud din tayong sabihin yun. At kayo din mga kapatid, hanapin nating sabay-sabay yung mga nawawalang akala nila hindi sila nawawala. Pero totoo nawawala sila. Mga taong hindi nila alam. Hindi na yan sinasabing wala silang isip, pero wala sa kanilang atensyon na sila ay nawawala. Yan po yung pangalawang klase ng tao. May mga tao talaga na talagang inosente lang. Hindi talaga nila alam ang kaligtasan o pananampalataya. Baka kaklase nyo yun sa paaralan. Baka katrabaho nyo yun. Kasama nyo sa bahay. Na paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay. Gigising, kakain, magtatrabaho, matutulog. Pero nawawala pala sila, hindi nila lang alam yun. So kayo ang magiging ilaw para sabihin sa kanila na nawawala sila. Be the light of the Lord. Diba? Be the torch of righteousness. Maging kasangkapan ng katwiran upang ipakilala sa kanila na sila'y nawawala at nais din silang makita ng Panginoon. At pagka nasumpungan, titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin. Babalikan natin itong verse na ito mamaya ulit. Pangatlo, ang ikatlong klase daw ng tao na nawawala ay yung kagaya ng alibughang anak. Ano naman itong klaseng nawawala na ito? Ito naman yung tao na nag-decide na mawala. They are already inside. Sa piling na siya ng ama, di ba? Nagkasala. Sabi dito, sinabi niya sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Ibinahagi niya sa kanila ang kanilang pagkabuhay. At di makaraan ng maraming araw, ay tinipon niyang lahat. Alam niyo mga kapatid, may mga kapatid sa pananampalataya, they look unto the visuals of the church or the chapel. Ang sakit nun eh. Kayo ba mga kapatid, tumitingin sa panlabas sa kanyuan ng kapilya? Hindi. Never natin ginagawa yun. Feeling nila, mas blessed sila kahit malayo pa yung kapilya namin, hindi nga nagtawag na kapilya eh. English nila para masosyal eh. Church. Kahit malayo church namin, ang ganda yan. At gusto-gusto nilang sineselfie yan. They feel blessed pag nandun sila. Pero hindi nila alam, naliligaw na sila ng landas. Diba?
Akala nila okay yung kanilang kalalagayan. Pero dadating at dadating ang isang krisis sa buhay. Sabi po dito, hindi maraming araw, naglakbay sa isang malayong lupain, lumayo sa Panginoon. Inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. Ang akala niya, masaya yung buhay niya. Pero sa mata ng Diyos, palugi yung kanyang ginagawa. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain iyon. At siya'y nagpasimulang mangailangan. Huwag na huwag mangyari sa mga kapatid sa pananampalataya na umaalis sa tunay na iglesia, na dumating pa yung pagkakataon na yung krisis sa kanilang buhay. Na pag nakadextrose na, sasabihin, babalik na ako sa tunay na Diyos. Unawa po, huwag mangyari. Let's prevent it from happening, mga kapatid. Gawin natin, pasiglahin natin yung ating panambahan, yung ating mga kapatid sa pananampalataya upang maramdaman nila ito ang tunay na iglesia. Nandito ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Na ang palunging pamumuhay huwag mapunta sa kanila. Huwag nilang danasin bago sila magpanumbalik. Akayin na natin sila pabalik sa Panginoon. Ibig sana niyang mabusog ng kanyang tiyan ng ipan ng mga kinakain ng mga baboy. Gusto sana nila mabusog sila sa mga aral na itinuturo ng mga maling pananampalataya, pero mali ang kanilang kinakain. Hindi pala salita ng buhay yung kanilang kinakain. Marurumi pala yun. Diba? Pero mo, nandito ka sa tamang pananampalataya, tinuturo sa atin magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Doon, anong kinakain mo? 10% ang dapat dito. Hindi naman yan tinuturo ng Biblia. Diba? Oh. Dapat ang tinuturo ayon sa salita ng Panginoon, hindi tama yun, pero kahit ganun pa, tinanggap pa rin ng Panginoon. Diba? Pag nanumbalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Naalala niyo mga kapatid yung awit, yung sukdulang biyaya? Ano yung chorus nun? Niyakap mo sa akin, inibig mo ako ng So naiintindihan niyo yung kanta mga kapatid, bakit gano'n na lang? Kasi ang Panginoon, kahit gaano pala tayo makasalanan, inibig pa rin tayo ng Panginoon. Kung dati nasa ganun tayong pananampalataya galing, sino rito mga kapatid yung converted galing sa maling pananampalataya? Ang dami nyo nang kinain mali, di ba? Pero isipin nyo, tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Gaano tayo minahal ng Panginoon. Hindi tayo hinusgahan ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ko alam kung anong background nyo sa buhay, ano ang kasalanan nyo noon, saang pamilya kayo nagmula, hindi na yan pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan ngayon, nasa piling na tayo ng Panginoon. Niyakap tayo ng Diyos. Ang mahalaga, nakapagbalik loob na tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po ito. Nang siya'y makapag-isip, pag tayo inaralan ng aral ng buhay, dapat tayo mag-isip. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mag-isip sa ating sarili. I need to decide. Magbalik na ako sa Panginoon. 18, magtitindig ako. Be a man. Kahit babae ka, ibig sabihin, magpakalalaki ka, magpakalakas ka, tumindig ka, magkaroon ka naman ng gulugod. Magdesisyon ka sa iyong buhay, tanggapin mo ang Panginoon. Magtitindig ako, paroroon sa aking Ama. Tignan nyo yung kanyang sasabihin. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Ano ibig sabihin nun? Magpapakababa ka, you repent. Aaminin mo na nagkasala ka. Pangalawa, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Nagpapakababa ka. Diba? At gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga alilang upahan. Make me your servant, Lord. Tama po ba? Ganun tayo? Lord, make me your servant. Gawin mo akong alipin mo. Huwag na lang akong maging alipin ng sanglibutan. Maging alipin ako ng Diyos. Pero ang Panginoon ang sabi, tatapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. Mga kapatid, tingnan nyo ito. May papapansin po ulit ako sa talatang ito, sa 20.
Alam niyo po ba kung kailang verse po na, kailang panahon na isulat ang verse na ito? Aklat ng Lucas. Buhay na ba kayo noon? At samantalang siya'y malayo pa, hindi pa tayo pinapanganak. Diba? Hindi pa tayo pinapanganak, nakita na tayo ng Panginoon. Nakikita kasi ng Diyos ang past, present, and future. Tingnan niyo po ito. Nagdalang habag. Paano ba nagdalang habag ang Panginoong Yesus para sa mga taong tatanggap sa Kanya? Ginubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa mga tao, nagpapamo sa krus upang iligtas tayo. Hindi pa tayo pinapanganak sa panahon ngayon. Alam na ng Diyos may magbabalik loob sa Kanya at tatanggap sa Kanya. Diba? Ang galing po ng Biblia, ang ganda ng pagkakasulat ng Panginoon. At tumakbo. Mga kapatid, alam niyo pinakaiba ng lakad sa takbo? Ang takbo may effort. Mabilis, may pagmamadali. Ibig sabihin tumakbo, mayroon siyang may urgency. Noon kasi, gumagamit pa ang Panginoon ng mga propeta, mga tao ng Diyos, mga apostol. Ngayon, siya na mismo tumakbo, nagkatawang tao sa bawat sa atin. At ito yung paborito kong parte. At niyakap siya sa leeg. Niyakap niya yung kanyang anak. Sipin niyo mga kapatid, gano'ng kabaho, gano'ng karumi yung kanyang anak para kanyang yakapin, gano'n niya tayong minahal. Diba? Ngayon, ang tanong, ba't paborito ko ito mga kapatid? Kung dalawa ang inyong anak, paano niyo niyayakap? Paano? Pag tatlo? 5? Nagawa tayong lahat, niyakapin, paano? Kaya nyo? Ilan ang lokal natin? Yayakapin ko lahat, paano? Alam nyo paano niyakap ng Panginoon ang lahat ng tumanggap sa Kanya? Paano? Sa krus. Diba? Everybody's welcome. Tanggapin mo lang siya. Ganyang kaniyayakap ang Panginoon. Handa siya magpakamatay para sa at ginawa niya yun. Open arms niyang niyakap tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Ganon niya tayo kamahal. Kahit ganon tayo karumi, hinagkan pa yung ating leeg. Hindi inalintana yung baho. Hindi inalintana yung pandidiri. Hindi inalintana yung sama ng pananalita ng anak niya na sinabing hindi na kita maintay na mamatay. Diba? Pinakita ko sa inyo kung gaano kasakit yun. Ngayon, pakaisipin nyo kung gaano isinantabi ng Panginoon yung ganong pakiramdam, tanggapin ka lang niya. Diba? At anong ginawa ng Panginoon? Nag-recite yung ginawa ng anak. Nagre-recite siya. Sa pangalawa, hindi na siya pinatapos. Anong ginawa sa kanya? Sabi niya, sa ating pagsambatayan, 22, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal. Ipinasuot sa kanya ang bagong damit. Isang bagong pagkatao. Natatouch lang po mga kapatid. Kasi, kayo ba naramdaman nyo karapat-dapat pa kayo na damitan? Karapat-dapat ba tayo? Hindi tayo karapat-dapat. Pero tinanggap tayo ng Panginoon. Sinuotan ng singsing. Ano ibig sabihin ng sinuotan ng singsing? Yung suot na singsing ay katunayan na ikaw ay anak. So tinanggap ka hindi bilang alipin kundi bilang anak. Diba? Tinakwil mo Diyos, pero ang Diyos tinanggap ka bilang anak. Dinamitan ka pa, pinakain ka pa, binusog ka pa. At ano sabi sa 23? Tayo'y magsikain at magkatuwa, pangatlong beses inulit. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang mga katuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, so babasahin po natin ito. Ikukwento natin. Yung panganay, bumalik, nagkakatuwa yung tatay at kanyang mga anak, mga lipin. Sabi nung panganay, ano nangyayari dyan? Ba't nagkakatuwa kayo dyan? Tingnan niyo yung
25. Nasa bukid nga ang kanyang anak na panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. At pinalapit niya ang isa sa kanyang mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yon. At sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas sa kanyang ama at namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taong kita'y pinaglingkuran at kailanman hindi ako sumaway sa iyong utos. Gawin may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ako sa aking mga kaibigan. Selos. Mga kapatid, mayroong mga ganitong taon. Di ba dapat masaya ka? Masaya rin. Makasaya ka rin. Tingnan nyo mga kapatid, doon sa nawawalang tupa, tinawag yung mga kaibigan, halika kayo makipagkatuwa kayo sa akin. Nakita yung putol ng pilak, tinawag ang mga kaibigan at mga kapitbahay makipagkatuwa kayo sa akin. Nakita yung anak, nakabalik anak, makipagkatuwa kayo sa akin. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon, ano ka? Kaibigan. Pag tinawag kang kaibigan, makipagkatuwa kayo sa akin, ano dapat mong gawin? Makipagkatuwa. Pag di ka nakipagkatuwa, kaibigan ka kaya? Hindi ka kaibigan. Kung di ka kaibigan, ano ka? Kaaway. Kaaway. So kayo mga kapatid, pagka tayo may binautismuhan at nagkakatuwa tayo sa pangalan ng Panginoon, dapat masaya tayo. Amen. Hindi na yung may binabautismuhan, ganito nasa isip. Eh, ganun naman siya dati. Hindi yun. Ang usapan dito, wala na yun. Eto na siya ngayon. Sabi dito mga kapatid, datapat nang dumating ang anak mo ito, itong anak mo na umubos ng iyong pagkabuhay, hindi pa niya tinanggap na kapatid niya. Kasi po, itong kapatid niya na panganay, sumisimbolo sa mga iskriba at mga parisiyo. Na akala nila na common, marami silang ginagawang mabuti, anak na sila ng Diyos. Pero magiging counted lang yung pagiging anak mo kung ikaw ay nasa tunay na Diyos, sa tunay na paglilingkod. Sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapat karapat-dapat mga katuwa at mga magsaya tayo sapagkat patay na ang kapatid mong ito, muling nabuhay na wala at nasumpungan. Isama rin po natin ang ating mensahe mga kapatid. Sabi po dito, yung nawawala, dapat po bang hanapin? Yung nawawala? Kung siya ay dapat hanapin, tayo po ba dapat maghanap? Biglang nawala na po ah. Kung mayroong nawawala, dapat hanapin. Tayo po ba dapat maghanap? Amen. Amen. Kasi tayo'y kasangkapan ng katuwiran ng Panginoon. Pangalawa, lahat sila mahalaga. Lahat tayo mahalaga. Kung inisip natin tayo mahalaga, sila rin mahalaga, mahalaga rin sila sa Panginoon, pahalagahan din natin sila. Diba? Hinahanap niya tayo yung mahalaga, at tayo nasumpungan na. Hayaan din naman natin, sila rin ay masumpungan din ng Panginoon. Huwag tayong magkasya na basta ako, ligtas na ako, okay na ako. Kailangan, paliwanagin ko yung ilaw na ibinigay sa akin ng Panginoon. Upang sa pagitan ng liwanag na ito, makita nila na ang Diyos ay sumasa akin, ang Diyos ay sumasa atin, makita nila may tunay na Diyos na nagmamahal sa kanila. At yun ang paraan upang maluwalhati ang Panginoon. Naintindihan niyo ating pag-aaral kanina? Sa pagitan ng patuloy niyong pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos, at sa patuloy natin pag-iwas sa kung ano ang ayaw ng Diyos, may ipakikita natin ang isa ring paraan ng paghahanap sa mga nawawala. So hanapin natin ang nawawala. At ipaintindi natin sa kanila na sila nawawala at sila rin mahalaga sa harap ng Panginoon. Kaya po sabi dito mga kapatid, meron po akong naalala, ito po sa ating pagtatapos. Nung naituro ko po ito mga kapatid, sa lokal po ng Kupang, meron po itong isang kapatid na nagsabi, alam niyo po, ang tanong ko, ano ang inyong naramdaman at gustong sabihin sa Panginoon ngayong kayo ay nasumpungan?
Yung iba, nag-iisipan na kung anong sasabihin marami. Ikaw, ano gusto mo sabihin? Salamat. Salamat, Lord. At ako'y nasumpungan. Yun lang ang gusto niya sabihin. Dahil sa dami-dami ng kanyang kasalanan nagawa, piling niya hindi na siya karapat-dapat sa pagliligtas ng Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, minahal mo ako. Ang tunay na pamagat po nito, hindi alibughang anak. Ang talagang pamagat po niyan, ang mahabaging ama. Pero dahil isang buong kapitulo po ang ating tinalakay, ang mensahe po natin sa umaga pong ito, ang pamagat, noon ay nawawala, ngayon ay nasumpungan. Tayo pong lahat noon ay nawawala, mga kapatid. Ngunit tayong lahat ngayon ay nasumpungan. Pagpapala po ang sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Nawa po tayong nabiyayaan muli ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po sama-samang tumindig. Awitin po natin ang kinabanyan.